Sa tahimik na gabi habang payapa kang natutulog, may mga nilalang daw na dumarating ng hindi mo namamalayan. Hindi sila multo, hindi rin sila ordinaryong masamang espiritu, sila raw ay mga demonyong nagmula sa sinaunang paniniwala, ang succubus at incubus. Ayon sa mitolohiyang Europeo, ang succubus ay isang babaeng demonyo na dumadalaw sa mga lalaki habang sila ay natutulog. Maganda, kaakit-akit at halos imposibleng tanggihan. Ngunit sa likod ng kanyang kagandahan ay nakatago ang isang nilalang na sumisipsip ng lakas at kaluluwa ng biktima. Kapag nagising ka raw na pagod, nanlata o parang nawalan ng enerhiya, baka raw bumisita sa iyo ang isang succubus. Ang kanyang katapat naman ay ang incubus, isang lalaking demonyo na umaakit sa kababaihan. Sinasabing lumilitaw ito sa panaginip bilang lalaking misteryoso, kaakit-akit at tila perpekto. Ngunit ang mga babaeng kanyang dinadalaw ay kadalasang nagigising na may takot, pagod o kakaibang pakiramdam sa katawan. Noong dating panahon, maraming kababaihan ang naniniwala na nabuntis sila dahil sa incubus kahit wala silang naging ugnayan sa totoong lalaki. Ngunit saan nagmula ang paniniwalang ito? Noong sinaunang panahon, wala pang sayantipikong paliwanag sa mga kakaibang karanasan habang natutulog. Kapag nakaramdam ka ng bigat sa dibdib, hindi makagalaw at tila may presensyang nakatingin sa'yo, madaling isipin na may demonyong dumadalaw. Ngayon, tinatawag na natin itong sleep paralysis. Ngunit sa mga panahong iyon, ito ang patunay ng mga demonyong pagnanasa. Sa Pilipinas, mayroon din tayong sariling bersyon ng ganitong kwento. May batibat o bangungot, mga nilalang na dumadagan sa natutulog at minsan daw ay nagpaparamdam ng matinding bigat o pagkabigla. Sa gitna ng gabi, bagamat may mga sayantipikong paliwanag dito, hindi pa rin maikakaila na marami ang naniniwala na may mga espiritong nanonood at nagmamasid sa atin habang tayo ay mahimbing sa tulog. Hanggang ngayon, patuloy na ikinukwento sa internet at mga dokumentaryo ang mga karanasan ng mga taong nagsasabing nakatagpo sila ng mga ito. Sa iba, ito ay karaniwang bangungot, ngunit para sa ilan, isa itong buhay na karanasan na hindi malilimutan. Totoo man o hindi, ang mga kwento ng succubus at incubus ay nagsisilbing babala na sa pagitan ng panaginip at realidad, may mga nilalang na maaaring makatawid. At sa tuwing mararamdaman mong parang may ibang presensya sa inyong tabi habang natutulog, baka hindi lang siya imahinasyon, baka isa na sila roon.